Pinindot ng Iran ang buton ng kanilang sariling pagkawasak. Nagpakalat sila ng mga mina sa kipot ng Hormuz at pinaulanan ng mga misil ang mga base militar ng Amerika at mga pasilidad ng langis sa buong gitnang silangan. Alam nilang silaman ay mamamatay sa ginagawa nila. Ang Tehran ay naging isang dagat-dagatang apoy at ang kanilang pinuno na si Khamenei ay nasawi sa pambobomba. Ngunit sa halip na sumuko, ginawang hostage ng Iran ang ekonomiya ng mundo at sinimulan ang kanilang huling paglaban. Bakit nga ba hindi lumuluhod ang Iran kahit na unti-unti na silang nauubos? Kung uunahin ko na ang konklusyon, masasabi kong lubusang nagkamali ang Amerika sa pagpili ng kanilang kalaban. Ang Iran ay hindi isang bansa na kinakalkula ang kita at lugi sa isang negosasyon. Ito ay isang teokrasya na sa loob ng mahigit 1,000 taon ay itinuturing na karangalan ang pagkamartir. Ating susuriin kung bakit hindi makaalis ang Amerika sa kumunoy ng digmaang ito at bubusisiin natin ang nakakatakot na katotohanan sa likod ng mentalidad ng Iran. At ipapaliwanag ko rin kung paano ito maaaring maging mitsa ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ibinuhos ng Amerika at Israel ang pinakamalakas na puwersang panghimpapawid sa kasaysayan ng sangkatauhan para sa operasyong ito. Ang Israeli Air Force ay nagpalipad ng 200 fighter jets ng sabay-sabay, ang pinakamalaki sa kanilang kasaysayan, at naghulog ng mahigit 1,200 bomba sa loob lamang ng 24 na oras. Ginamit din nila maging ang mga stealth bomber, at sa unang 2 oras ng operasyon, mahigit 900 na precision strike ang isinagawa. Kung titingnan ang mga numero, mukha itong isang perpektong tagumpay na mailalagay sa mga aklat-aralin. Ngunit dito nagtatago ang isang malaking patibong. Matagal nang pinaghandaan ng Iran ang eksaktong sitwasyong ito sa loob ng ilang dekada. Sa ilalim ng Tehran, mayroong isang malawak na network ng mga tunnel na parang maze na tinatawag na lungsod ng mga misil. May mga bahagi pa nga na umaabot sa lalim na 500 metro. Ito ay lalim na hindi basta-basta masisira kahit patamaan ng bombang nuklear. Sa bawat 10 missile launcher na nakalantad sa ibabaw ng lupa, 9 dito ay pain lamang para linlangin ang kalaban. Ang mga totoong misil ay nakatago sa mga kuweba sa kalaliman ng mga bulubundukin, isinasakay sa mga mobile launcher, nagpapakawala ng isang tira at pagkatapos ay naglalahong parang multo. Kung babalikan natin ang kasaysayan, may isang nakakakilabot na pagkakatulad. Noong 1980s sa Afghanistan, ipinagmamalaki ng Soviet Union ang pinakamalakas na puwersang panghimpapawid noon. Ngunit ang mga mandirigmang mujahidin na nagtatago sa masungit na kabundukan gamit ang mga portable na Stinger missile na bigay ng Amerika ay nagpabagsak sa kanilang mga modernong helicopter sa isang tama lang. Sa huli, umalis ang Soviet Union matapos ang 10 taong pakikipaglaban nang hindi napapasuko ang kalaban. Ngayon, sa taong 2026 sa Iran, ang kasaysayang iyon ay ganap na nauulit. Libu-libong miyembro ng Revolutionary Guard ang nakakalat sa mga bundok at syudad. May mga portable surface-to-air missile na nakasukbit sa kanilang mga balikat at nag-aabang sa mga sasakyang panghimpapawid ng Amerika. Kahit gaano pa ka-high-tech ang isang stealth fighter, sa sandaling bumaba ito sa mababang altitude, maaari itong tamaan ng mga simpleng sandatang ito. Sa katunayan, mula nang magsimula ang digmaan, patuloy ang pag-uulat ng mga pagkalugi sa sasakyang panghimpapawid ng Amerika. Ang mas malaking problema ay ang likas na limitasyon ng operasyong panghimpapawid. Sa pamamagitan ng pambobomba, maaari mong wasakin ang mga gusali at pasabugin ang mga command post. Maaari mong sunugin ang mga radar station at butasin ang mga runway.
Ngunit para tapusin ang isang digmaan, kailangang may tumapak sa lupa ng kalaban gamit ang dalawang paa at magtayo ng bandila. Kahit gaano mo pa sila paulanan mula sa himpapawid, hindi mo mapipilit ang kalaban na itaas ang dalawang kamay at pumirma sa isang kasunduan ng pagsuko. Dagdag pa, habang tumatagal ang digmaan, lalong nalalagay sa dehado ang panig ng Amerika. Ang isang Tomahawk cruise missile ay nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong won at ang isang precision-guided bomb ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong won. Ang mga mamahaling sandatang ito ay nasasayang sa pagtama sa mga peking target ng Iran. Sa kabilang banda, ang Iran ay lumalaban gamit ang mga suicide drone na nagkakahalaga lamang ng ilang 10 milyong won bawat isa habang sinasaid ang bulsa ng Amerika. Ayon sa pagtantiya ng Pentagon, ang gastos sa operasyon bawat araw ay nasa bilyon 1 bilyon hanggang 1 bilyon. Sa isang buwan, ito ay dalyanda bilyon. Iyon ay 40 trilyong won na naglalaho na lang sa disyerto. Sa huli, ang pinakamalakas na digital air force sa mundo ay nabalaho sa kumunoy na tinatawag na Iran. Ang Amerika, na kayang tukuyin kahit ang isang barya sa kabilang panig ng mundo gamit ang satellite, ay hirap na hirap mahanap ang isang lumang launcher na nakatago sa isang lambak. Nasa harap ngayon ng Amerika ang malupit na katotohanan. Kahit naganap mong kontrolado ang himpapawid, kung hindi mo masakop ang lupa, hinding-hindi matatapos ang digmaan. Naalala niyo ba ang Gulf War noong 1991? Noong panahong iyon, naghanda ang Amerika ng 6 na buwan para lamang mapasuko ang Iraq. Bumuo sila ng koalisyon ng 42 bansa na nagtipon ng halos 1 milyong sundalo. Ang puwersa ng Amerika pa lang ay umabot na sa 7 dilin-dilin ni zero. Libu-libong tangke ang rumagasa sa disyerto na parang baha at sa loob lamang ng 100 oras ng labanan sa lupa, napalaya nila ang Kuwait. Iyon ang tiyak na paraan para tapusin ang isang digmaan. Ngunit tingnan ninyo ang sitwasyon sa Iran ngayon, sa taong 2026. Alam niyo ba kung gaano karaming sundalong panlupa ang ipinadala ng Amerika? Kahit pagsama-samahin pa ang mga Marines na nakabase sa Bahrain at ang mga tropa na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan, aabot lamang sila sa ilang 10,000. Wala pa ito sa 10% ng puwersa sa Gulf War. Ang planong sakupin ng Iran gamit ang ganitong bilang ng tropa ay isang imposibleng kalkulasyon. Ang Iran ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa Iraq at ang populasyon nito ay doble, mahigit 88 milyon. Bukod pa rito, karamihan sa teritoryo nito ay binubuo ng masungit na kabundukan ng Zagros at mga talampas, kaya't kulang ang mga patag na lugar kung saan maaaring umarangkada ang mga tangke. Kung ganoon, bakit hindi nagpapadala ng malakihang puwersang panlupa ang Amerika dahil kahit gusto man nila, hindi nila magawa? Ayon sa mga survey sa Amerika, 59% ng mga mamamayan ay mariing tumututol sa pagpapadala ng mga tropang panlupa na itinuturing itong isang pangalawang Vietnam. Sariwa pa sa kanilang alaala ang bangungot sa Afghanistan, kung saan matapos ang 20 taong pakikipaglaban ay ipinaubaya rin nila ang bansa sa Taliban. Sa sandaling lumabas sa TV ang mga imahe ng mga kabataang sundalo na umuuwing nasa loob ng kabaong, babagsak ang approval rating ng White House para itong isang political suicide. Ang nakakatuwa, hinihintay pa nga ng Iran na pumasok ang mga tropang panlupa ng Amerika. Bakit? Dahil sa sandaling tumapak ang mga sundalong Amerikano sa lupa ng Iran, kikilos ang daan-daang libong Shia militia na nakakalat sa Iraq at Syria. Ano ang mangyayari kapag pinutol nila ang supply line ng Amerika? Ang kapalaran ng isang hukbo na naubusan ng supply sa gitna ng disyerto ay napatunayan na ng kasaysayan. Ganyan ang nangyari sa hukbo ni Napoleon sa Russia at sa Africa Corps ni Rommel.
May isa pang malaking pagkakaiba sa Gulf War noon. Noong panahong iyon, aktibong sumali ang 42 na bansa, kabilang ang Britanya, Pransya, Saudi Arabia at Ehipto. Ang mga puwersang koalisyon ay naghati-hati sa gastos at sa bilang ng mga sundalo. Ngunit kumusta naman ngayon sa taong 2026? Isa-isang umaatras ang mga kaalyado. Tinanggihan ng Espanya ang paggamit sa kanilang mga airbase na nagbunsod ng banta ng trade retaliation mula kay Trump. Tumanggi naman ang Alemanya at Pransya na magpadala ng tropa para sa mga bansang Europeo na lugmok sa krisis sa ekonomiya. Wala silang dahilan para masangkot sa digmaan ng Amerika. Ang airstrike na walang kasamang puwersang panlupa ay isa lamang paraan para mag-aksaya ng oras. Kahit gaano karaming bomba ang ihulog, ang pamunuan ng Iran ay nananatili sa kanilang mga bunker na may lalim na 500 metro sa ilalim ng lupa habang pinapalakas ang kanilang hanay. Habang nagbobomba ang Amerika, mas marami pang milisya ang sinasanay ng Iran at mas marami pang misil ang kanilang binubuo. Ang oras ay nasa panig ng Iran. Upang tapusin ang isang digmaan, kailangang may pumasok sa kabisera ng kalaban at tanggapin ang kanilang pagsuko. Ngunit sa ngayon, walang sundalo ang Amerika na may dalang bandila para pumasok sa Tehran. Ang bansang dating umatake sa maliit na Iraq gamit ang 700,000 na sundalo ay walang maipakitang baraha ngayon sa harap ng Iran na 4 na beses na mas malaki. Isang nakakagulat na kabalintunaan na sobra-sobra ang kanilang firepower, ngunit wala silang paraan para wakasan ang digmaan. Iyan ang katotohanan ng Amerika sa taong 2026. Dahil hindi makapagpadala ng puwersang panlupa, inilabas ng Amerika ang kanilang Plan B. Ito ay ang estratehiyang armasan ang mga etnikong minorya sa loob ng Iran upang guluhin ang rehimen mula sa loob. Ang target nila ay ang mga Kurd. Sa hilagang kanluran ng Iran, mayroong humigit kumulang 8 milyong Kurd. Matagal na silang nakararanas ng diskriminasyon mula sa rehimen sa Tehran at may malakas na hangarin para sa autonomiya at kalayaan. Sa paningin ng Amerika, sila ay perpektong mga kaalyado sa loob. Nagbuhos ang Amerika ng mga modernong armas at pondo sa mga rebelding Kurd. Mula sa mga attack drone, anti-tank missile, night vision goggle, hanggang sa mga kagamitang pangkomunikasyon, lahat ng kailangan sa modernong digmaan ay kanilang ibinigay. Simple lang ang plano. Kung mag-aalsa ang mga Kurd sa hilagang kanluran ng Iran, mahahati sa 2 panig ang puwersa ng Revolutionary Guard at sa pagkakataong iyon, pababagsakin nila ang rehimen. Sa papel, mukha itong magandang plano. Ngunit ang nangyari sa realidad ay kabaligtaran. Nang mag-alsa ang mga Kurd na sumisigaw ng kalayaan, maging ang mga Iranian na dating galit sa rehimeng Khamenei ay nagsimulang pumanig sa gobyerno. Bakit? Subukan ninyong ilagay ang sarili ninyo sa posisyon ng mga Iranian. Kahit galit sila sa gobyerno, ibang usapan na kapag ang isang etnikong minorya na kakampi ng dayuhan ay nagtatangkang agawin ang isang bahagi ng kanilang lupain. Ang kanilang pambansang dangal ay nanaig sa kanilang galit sa rehimen. Ang mas malaking trahedya ay sumabog sa kaalyadong bansa, ang Turkey. Sa loob ng Turkey, mayroong mahigit 15 milyong Kurd. Dito rin matatagpuan ang armadong grupo na Kurdistan Workers' Party na ilang dekada nang nakikipaglaban para sa kalayaan. Sa sandaling binigyan ng Amerika ng armas ang mga Kurd sa Iran, nagulantang ang Turkey dahil siguradong ang mga armas na iyon ay tatawid sa hangganan at mapupunta sa mga rebelde sa kanilang bansa. Ito ay nagdulot ng isang hindi pa nangyayaring sitwasyon kung saan ang isang kaalyado sa NATO, ang Turkey, ay hayagang nagpahayag ng galit sa Amerika. Sa katunayan, nagawa na rin ng Amerika ang parehong pagkakamali noon. Noong 2010s, nang labanan nila ang ISIS,
Binigyan nila ng maraming armas ang mga Kurd sa Syria, ngunit pagkatapos ng digmaan, basta na lang nila itong iniwan. Pinabayaan ng Amerika ang mga Kurd habang inaatake sila ng Turkey. Dahil sa alaala ng kataksilang iyon, laganap ang pag-aalinlangan sa hanay ng mga Kurd kung dapat ba talaga nilang pagkatiwalaan ang Amerika. Maging ngayon, karamihan sa mga mandirigmang nakatanggap ng armas ay mas abala sa pagprotekta ng teritoryo ng kanilang tribo sa halip na atakihin ang rehimen ng Iran. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang ang mga armas na ito ay nagsimulang lumitaw sa kung saan-saan. Isang gawang Amerikang anti-tank missile ang natagpuan sa isang teroristang grupo sa hilagang Iraq at mga piraso ng drone na gawa sa Amerika ang narecover sa hangganan ng Turkey. Para kang nanghuli ng isa pero nakawala ka ng 10. Nagkakaroon na ng lamat sa sistema ng seguridad ng buong gitnang silangan. Hindi pinalampas ng intelligence agency ng Iran ang pagkakataong ito. Ginamit nila ang isyu ng mga traidor na nakipagsabwatan sa dayuhan para iugnay ang mga kritiko ng gobyerno sa mga separatistang Kurd. Nagkaroon sila ng lehitimong dahilan para sa panunupil. Maging ang mga moderatong intelektual na humihingi ng reforma ay inaaresto na ngayon sa ilalim ng paratang na espiya. Sa huli, ang Kurd card na inakala nilang isang estratehikong hakbang ay naging isang tasang may lason. Ang kaalyadong Turkey ay naging kaaway. Ang mamamayan ng Iran ay nagkaisa sa likod ng rehimen at ang mga armas na kumalat sa gitnang silangan ay naging binhi ng panibagong terorismo. May isang bagay na lubos na minamaliit ng Amerika. Itinuring nila ang Iran na parang isang ordinaryong diktadurya tulad ng Venezuela o North Korea. Inakala nilang kapag inalis ang diktador, guguho ang sistema at kapag sinakalang ekonomiya, mag-aalsa ang mga mamamayan. Lubos silang nagkamali. Ang Iran ay hindi isang simpleng diktadurya. Ito ay isang teokrasya na nakatayo sa pundasyon ng 1,000 taong paniniwalang panrelihiyon. Ibang-iba silang kalaban. Ang sentro ng sistema, ang Iran ay ang konsepto ng Velayat-e Faqih o ang pamamahala ng isang Islamic jurist. Sa madaling salita, ito ay pamamahala sa ngalan ng Diyos. Ang Supreme Leader ay hindi lamang isang pinunong politikal. Siya ay isang autoridad sa relihiyon na naghahatid ng kalooban ng Diyos. Naniniwala ang mga Shia Muslim na ang ika-12 Imam, si Mahdi, na naglaho noong ika-9 na siglo ay muling lilitaw sa katapusan ng mundo. Ang kasalukuyang pinuno ay itinuturing na isang sagradong nilalang na naghahanda para sa kanyang pagbabalik. Ang pagpatay kay Khamenei ay para sa Amerika ay pag-alis sa pinuno ng kalaban, ngunit para sa mga Iranian, ito ay isang kalapastanganan. Sa kasaysayan ng Shia Islam, ang pagkamartir ay hindi isang pagkatalo, kundi ang pinakamataas na karangalan. Noong taong 680, sa labanan sa Karbala, pinugutan ng ulo ang apo ni Propeta Muhammad na si Hussein. Pinili niya ang kamatayan kaysa sumuko sa kaaway. Taon-taon, sa araw ng Ashura, ginugunita ng mga Shia Muslim ang pagkamatay na ito. Dinidibdib ang sakit at lumuluha. Para sa kanila, ang isang pangyayari 1,400 taon na ang nakalipas ay parang kahapon lang nangyari. Para sa mga taong ito, ang kamatayan ngayon ay hindi katapusan, kundi ang pinakamaluwalhating daan patungo sa langit. Sa tingin ninyo, makakatakot ba sa kanila ang mga modernong misil ng Amerika? Sa halip, kabaligtaran ang epekto. Habang bumubuhos ang mga bomba, lalo silang naniniwala na nagsimula na ang huling digmaan laban sa Antikristo at lalo silang nag-aalab sa pagnanais na lumaban. Hindi nila iniiwasan ang kamatayan. Tumatakbo sila patungo rito. Ang mga miyembro ng milisya na tinatawag na Basij ay hindi umiiwas sa mga bomba, kundi voluntaryong nag-aalay ng sarili para maging martir. Para sa kanila, ang mga misil ng Amerika ay parang express ticket papuntang langit.
Bago ang digmaan, maraming kabataan ang hindi nasisiyahan sa rehimeng Khamenei. Walang trabaho at walang kinabukasan. Noong Enero pa nga ay sumiklab ang malawakang protesta laban sa gobyerno. Ngunit nang magsimulang magbomba ang Amerika, ganap na nagbago ang sitwasyon. Nang atakihin ng isang dayuhang kaaway ang kanilang simbolo ng relihiyon, sumiklab ang kanilang pambansang dangal. Kahit ayaw nila kay Khamenei, mas ayaw nilang yurakan sila ng Amerika. Dumami ang mga voluntaryong nagpapalista sa militar at mahahabang pila ang makikita sa mga blood donation center. Ang nakakatakot sa isang teokratikong sistema ay kahit mamatay ang pinuno, hindi humihinto ang sistema. Sa pagkamatay ni Khamenei, agad na nahalal ang kanyang anak na si Mojtaba Khamenei bilang bagong supreme leader. Agad na nagpulong ang Assembly of Experts, isang konseho ng mga kleriko, at naipasa ang kapangyarihan ng walang anumang power vacuum. Nagdiwang ang Amerika na naputol na nila ang ulo ng ahas, ngunit sa Iran, sa pinutol na bahagi, isang mas bata at mas radikal na ulo ang agad na tumubo. Inasahan ng Amerika na matatakot ang mga Iranian sa mga pambobomba at tatalikuran nila ang rehimen. Isang malaking pagkakamali. Ano ang silbi ng mga bomba at misil laban sa 85 milyong taong armado ng pananampalataya? Mayroon silang isang kuta ng espiritu na hindi kailanman kayang wasakin ng pisikal na pinsala. Sa ngayon, ang Amerika ay paulit-ulit na inuuntog ang kanilang ulo sa isang pader na hindi nila nakikita. Sinabi ng commander ng US Central Command sa isang press conference matapos ang tagumpay ng operasyon, naputol na namin ang ulo ng ahas. Puno siya ng kumpiyansa na dahil natanggal na nila si Khamenei at ang mga pangunahing leader, ang Iran, na parang isang ahas na walang ulo, ay malapit nang bumagsak, ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Sa sandaling naputol ang ulo, isang bagong ulo ang tumubo. At hindi lang isa, kundi marami pa. Tulad ng Medusa sa mitolohiyang Griego, 8 araw matapos mamatay si Khamenei, opisyal na nanumpa ang kanyang anak na si Mojtaba Khamenei bilang bagong supreme leader. Sino siya? Sa panlabas, mukha siyang isang tahimik na kleriko, ngunit sa loob ng maraming dekada, siya ang may hawak sa pondo ng Intelligence Agency at Revolutionary Guard ng Iran. Siya ang taong nag-iihersisyo ng tunay na kapangyarihan mula sa anino ng kanyang ama na bihirang lumabas sa publiko. Itinuturing siya ng mga Western Intelligence Agency bilang isang mas radikal at agresibong estratehista kaysa sa kanyang ama. Dito natin kailangang unawain ang pinakaimportante. Ang Revolutionary Guard ng Iran ay hindi lamang isang hukbo. Ito rin ay isang malaking korporasyon na kumokontrol sa halos kalahati ng ekonomiya ng Iran. Konstruksyon, langis, pananalapi, telekomunikasyon, maging real estate, walang sektor na hindi nila pinapasok. May mga pag-aaral na nagsasabing ang kanilang taunang kontribusyon sa ekonomiya ay nasa 52 hanggang 52 bilyon. Para sa mga opisyal ng Revolutionary Guard, ang pagbagsak ng rehimen ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanilang yaman at buhay. Lumalaban sila hindi lang dahil sa ideolohiya, kundi dahil sa kanilang survival instinct. Ngayon, pinapakilos ng Revolutionary Guard ang lahat ng kanilang mga proxy forces na nakakalat sa buong mundo. Ang Hezbollah sa Lebanon ay nagsimulang magpaulan ng misil sa hilagang Israel. Ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen ay inaatake ang mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden. Ang mga Shia militia sa Iraq ay nagpapalipad ng mga drone patungo sa mga base militar ng Amerika. Kahit na nawala ang sentral na pamunuan, ang bawat regional na commander ay nagsasagawa ng sarili nilang operasyon dahil sa kanilang desentralisadong istruktura. Inakala ng Amerika na matatapos ng maayos ang digmaan sa pamamagitan ng isang decapitation strike.
Isang simpleng kalkulasyon na kapag pinutol ang ulo, babagsak ang katawan. Isang ganap na pagkakamali. Nang mawala ang sentral na kontrol, mas lalong naging magulo ang sitwasyon. Daan-daang armadong grupo ang nagsasagawa ng kani-kanilang mga terorismo. Kahit gustuhin pa nilang makipagnegosasyon, hindi nila alam kung sino ang kanilang kakausapin. Sa pagtatangkang alisin ang isang kaaway, nakalikha ang Amerika ng daan-daang iba pa. Ang namatay na si Khamenei ay itinuturing na ngayong isang martir sa buong Iran. Ang kanyang mga larawan ay nakasabit sa mga pader sa bawat kalye at nakatahi bilang patch sa uniforme ng mga sundalo. Mas naging makapangyarihan siyang simbolo sa kanyang pagkamatay kaysa noong siya'y nabubuhay pa. Ibinigay ng Amerika sa kanilang kaaway ang isang simbolo ng espiritual na hindi kailanman matatalo. Ang isang decapitation strike ay epektibo lamang kung ang kalaban ay may isang rational na sistema ng Estado kung saan kapag nahuli ang presidente, susuko ang mga ministro at kapag nasakop ang kabisera, susunod ang mga probinsya. Ngunit ang Revolutionary Guard ay isang malaking kartel na pinagbigkis ng ideolohiya at interes. Ito ay parang isang kanser na kahit putulin mo ang ulo, ang bawat selula ay kayang mabuhay ng mag-isa. Ganap na hindi ito naunawaan ng Amerika at ngayon sila ay biktima ng sumpa ng Medusa, nakakulong sa isang kalituhan kung saan hindi na nila alam kung sino ang kanilang kalaban. Ang huling baraha na inilabas ng Iran ay naglagay sa buong mundo sa bingit ng kapahamakan. Ito ay ang pagharang sa kipot ng Hormuz. Bakit napakahalaga ng makitid na daan ng tubig na ito? Dito dumadaan ang 20% ng langis at 20% ng liquefied natural gas ng buong mundo. Araw-araw, 20 milyong bariles ng krudo ang dumadaan sa makipot na lagupusang ito patungo sa pandaigdigang merkado. Ang 33 kilometrong daanang ito ang may hawak sa hininga ng ekonomiya ng mundo. Nagpakalat ang Iran ng maraming smart mines sa kipot na ito, mga modernong mina na automatikong sumasabog kapag may dumaang oil tanker. Bukod pa riyan, naglagay din sila ng mga suicide drone unit at isang fleet ng mga high-speed boat. Ang mga missile battery ay nakatago sa mga bulubunduking baybayin, tinututukan ang bawat barkong dumaraan. Isang mataas na opisyal ng Revolutionary Guard ang hayagang nagdeklara, "Susunugin namin ang bawat barkong dadaan sa kipot na ito." Ang ibig sabihin, hindi sila papayag na kahit isang patak ng langis ay makalabas mula sa gitnang silangan. Agad na naramdaman ang epekto. Tumanggi ang mga shipping company sa buong mundo na dumaan sa kipot ng Hormuz. Mahigit 150 oil tanker at cargo ship ang na-stranded sa karagatan. Ang pag-export ng langis mula sa Saudi Arabia at Kuwait ay halos tuluyan ng huminto at ang presyo ng langis sa mundo ay biglang tumaas. Mula sa 20 kada bariles bago ang digmaan, umakyat ito sa mahigit 109 at umabot pa ng 120. May mga prediksyon na hindi magtatagal ay aabot ito sa 1950. Pilit na binubuksan ng Fifth Fleet ng Amerika ang daanan, ngunit hindi ito madali. Ang baybayin ng Iran ay puno ng mga komplikadong reef at maliliit na isla kung saan nagtatago ang mga missile battery at maliliit na high-speed boat. Ang isang malaking aircraft carrier sa gitna ng dagat ay nagiging isang madaling target. Sa katunayan, ilang oil tanker na ang inatake at ang presyo ng marine insurance ay tumaas ng halos 1,000%. Dahil sa sobrang mahal ng insurance, hindi na kayang maglayag ng mga barko. Kapag huminto ang pag-export ng langis, babagsak din ang ekonomiya ng Iran. Alam nila iyon, ngunit bakit pa rin nila hinarangan ang kipot? Dahil ang isang taong nawalan na ng lahat ay wala ng kinatatakutan. Dahil nasusunog na ang Tehran, patay na ang kanilang pinuno at wasak na ang kanilang infrastruktura, iisa na lang ang natitirang opsyon ng Iran. Hilahin ang buong mundo pababa sa impyerno kasama nila.
Isang water ghost strategy. Ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis ay kumakalat na sa buong mundo. Ang Europa ay dumaranas ng mataas na singil sa heating habang ang mga bansa sa Asia ay nahaharap sa isang logistics crisis. Ang China na umaangkat ng 38% ng kanilang langis mula sa Hormuz ay naputulan ng supply. Ang mga galit na gobyerno ay nagsimulang ibaling ang kanilang sisi sa Amerika. Para lang mahuli ang Iran, sinisira nyo ang ekonomiya ng mundo. Tanong nila. Tinanggihan ng Espanya ang paggamit sa kanilang mga base militar habang hayagang pinuna ng Pransya at Alemanya ang Amerika. Hawak ngayon ng Iran ang isang baraha na may kapangyarihang katumbas ng isang bombang nukleyar kahit wala sila nito. Tumpak nilang tinatamaan ang pinakasensitibong bahagi ng ekonomiya ng mundo. Bago pa man mapabagsak ng Amerika ang rehime ng Iran, ang sarili nilang ekonomiya ang nanganganib na unang bumagsak. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang presyo ng bilihin, at kapag tumaas ang presyo ng bilihin, magagalit ang mga mamamayan. Ang digmaan ay nangyayari sa Tehran, ngunit ang bayarin ay ipinapadala sa Washington at sa buong mundo. Noong Marso 9, sa isang press conference, idineklara ni Pangulong Trump na halos tapos na ang digmaan. Sinabi niyang naputol na ang ulo ng ahas at napilayan na ang kapangyarihang militar ng Iran. Kung titingnan ang mga numero, hindi siya nagkakamali. Mahigit 50 barkong pandigma ng Iran ang napalubog. Ang kanilang Air Force ay halos nawasak at 90% ng kanilang air defense network ay nasira. Sa taktikal na aspeto, ito ay isang malinaw na tagumpay. Ngunit bakit sa halip na matapos, lalo pang lumalala ang digmaan? May dahilan kung bakit hindi basta-basta ginagalaw ng Amerika si Putin ng Russia o si Kim Jong-un ng North Korea. Ito ay dahil hindi nila mahulaan kung anong sakuna ang idudulot ng vacuum na malilikha kapag inalis sila. Mas mabuti pa raw ang isang demonyong kilala mo na. Si Khamenei ay isang malupit na diktador, ngunit siya ay isang taong maaari mo pang maupo sa negosasyon. Sa katunayan, bago ang pambobomba, may mga usapang nukleyar na nagaganap sa pamamagitan ng Oman at may mga ulat na malapit na itong magkaroon ng isang malaking kasunduan. Pinatay ng Amerika ang isang kalaban na kaya pa nilang kausapin at sa kanyang lugar ipinasok nila ang mga radikal na tumatanggi sa anumang uri ng dialogo. Tingnan ninyo ang nangyayari ngayon sa Iran. Nang bumagsak ang sentral na pamunuan, nagkaroon ng butas sa sistema ng pamamahala ng mga materyales na nukleyar. Hindi na malaman kung nasaan at gaano karami ang highly enriched uranium at kung sino ang kumokontrol dito. Ang mga Western Intelligence Agency ay seryosong nangangamba na ang mga materyales na ito ay maaaring mapunta sa black market. Ang mga materyales para makagawa ng isang dirty bomb ay malayang nagkalat ng walang kontrol. Ang mga bombang inihulog ng Amerika ay hindi lamang sumira sa Iran. Winasak din nito ang mga moderatong puwersa sa loob ng bansa. Bago ang digmaan, mayroong isang malaking bilang ng middle class na sumusuporta sa dialogo sa kanluran at nagnanais ng unti-unting reforma. Sila ang mga taong sumali sa malawakang protesta noong Enero. Ngunit nang bumuhos ang mga bomba mula sa dayuhan, maging sila ay naging mga ekstremista. Nawala na ng tuluyan ng partner ng Amerika para sa dialogo sa gitnang silangan. Ang namatay na si Khamenei ay naging isang permanenteng simbolo na ngayon ng diwang anti-Amerikano. Itatala siya sa mga aklat ng kasaysayan ng Iran bilang isang bayaning martir. Kahit lumipas pa ang 100 taon, matututunan ng mga bata sa Iran na ang kanilang pinuno ay duwag na pinaslang ng Amerika. Isang tao lamang ang pinatay ng Amerika. Ngunit ang kanyang pagkamatay ay naging isang walang katapusang apoy na magpapatuloy na lumikha ng galit sa mga susunod na henerasyon. Ang sitwasyon ay lumampas na sa Iran at kumakalat na sa buong gitnang silangan.
Ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na napagkasunduan noong huling bahagi ng 2024 ay nasira at ang Lebanon ay muling naging larangan ng digmaan. Ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen ay walang habas na umaatake sa mga barko sa Red Sea. Sa Syria, tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga puwersa ng gobyerno at mga natitirang puwersa ng Hezbollah. Ang gitnang silangan ng 2026 ay nagpapaalala sa atin ng Balkan Peninsula bago ang unang digmaang pandaigdig kung saan isang maliit na apoy ang sumunog sa buong kontinente. Ang digmaang ito ay itatala sa kasaysayan bilang isang diplomatikong sakuna na dulot ng kayabangan ng Amerika. Ang maling akala na kayang lutasin ng mga modernong sandata ang lahat ng problema. Ang pagkakamali sa pagbabaliwala sa kasaysayan, relihiyon at dangal ng kalaban. At ang kakulangan ng estratehiya para sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng tagumpay. Nasasaksihan natin ngayon kung paano walang magawa ang pinakamodernong teknolohiya sa harap ng isang malaking pader ng pananampalataya ng tao. Ang kapayapaan sa gitnang silangan ay bumalik sa sitwasyon 100 taon na ang nakalipas at ang buong mundo ang nagbabayad para dito. Ang digmaan sa Iran noong 2026 ay nag-iwan sa atin ng isang masakit na aral. Ang mga modernong sandata ay maaaring manalo sa mga labanan, ngunit hindi nito kayang wakasan ang isang digmaan. Ang simpleng kalkulasyon na susuko ang kalaban kapag pinatay ang pinuno ay nadurog sa harap ng 1,000 taong kasaysayan ng relihiyon. Ang kipot ng Hormuz ay nagliliyab at ang ekonomiya ng mundo ay niyanig ng pagtaas ng presyo ng langis. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagsira sa kalaban, kundi ang pagdala sa kanila sa lamesa ng negosasyon. Ngunit sinira mismo ng Amerika ang lamesang iyon. Ang kasaysayan ay mahigpit na magtatanong kung sino ang tunay na nagwagi sa pagtatapos ng digmaang ito.